Dadako na po tayo ngayon sa segment po, sa preaching segment, at tayo po dadako sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay the must-have perspective. So as I was praying before the Lord, kung ano po yung pong topic na ating pong aaralin ngayon, ay ipinakita ng inyong pong lingkod ang importansya na maunawaan po natin yung perspektibo ng ating pong Panginoon. Sapagkat may kaunawaan tayo sa kung ano ang tama at mali. Ngunit ang nagiging problema natin ay alam natin ang tama at mali, pero minsan ay kinakapos tayo sa kaunawaan pagdating sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, yun pong pagkaalam patungkol po sa tama at mali ay ang naha-highlight ay kung ano yung alam mong tama at kung ano yung alam mong mali. At minsan kung ano yung alam mong tama sa iyong pananaw, sa iyong mata, ay yun yung iyong ginagawa. Na gaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 12 verse 8, sabi dito, "You shall not do at all what we are doing here today. Everyone doing whatever is right in his own eyes." O sabi doon sa Book of Deuteronomy, hindi na natin gagawin ngayon ang mga bagay na ginagawa natin ngayong panahong ito. Hindi na natin ito dapat gawin sapagkat nung panahon na yon ay ginagawa nila kung ano ang tama sa kanilang mga mata. Ano po? At hindi na nila sinasalamin kung ito ba'y ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Na kapag tinignan natin ang Book of Genesis, ito'y isa sa nakapaloob na ino-offer ng serpent dito po kay Eva at kay Adan. Na sabi doon, tinanong niya ang tao, ang sabi niya doon ay, hindi nga ba pwedeng kainin ang lahat ng pagkain narito sa Garden of Eden? At sumagot naman po si Eva, ang sabi ni Eva ay, hindi, pwede naman namin kainin, maliban lamang sa isa na nagbibigay ng kamalayan patungkol sa masama at mabuti. Ang sabi ng ahas ay, hindi totoo yan. Actually, kapag ikaw ay kumain niyan, sabi ni Eva, kapag kinain namin, mamamatay kami. Ano po? Sabi naman ng ahas, hindi totoo yan. Kapag kinain mo yan, magkakaroon ka ng kamalayan patungkol sa masama at mabuti, at ikaw ay magiging parang Diyos. Yan. Diyan ho natin uumpisahan na yung kamalayan patungkol sa masama at mabuti ay hindi naman ho ganap na masama at hindi natin sinasabing masama. Mabuti yun sapagkat may pamantayan tayo na yung masama wag natin gagawin at yung mabuti yun ang gagawin natin. Kaya lamang, minsan yung alam nating mabuti, yung alam nating tama ay hindi yun ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya marami kapag gusto nating ayusin ang buhay natin, ginagawa po natin yun pong alam nating tama para ito po ay maayos natin. Pero it end up na tayo po ay nabibigong ayusin ang buhay natin sapagkat malimit ang alam nating pag-aayos ay patungkol doon po sa kaalaman ayon sa sinasabi ng sistema ng mundo. Ano po? Kaya yung focus natin wala sa kalooban ng ating Panginoon. Yung focus natin wala doon sa ating Diyos. Ang focus natin ay nasa sarili natin. And mind you mga kapatid, ang sabi doon, nung kausap ng ahas si Eva, kayo'y magiging parang Diyos. Kaya ang sinusunod natin ay ang sarili nating gusto. So ano nangyayari kapag po inaayos natin ang buhay natin, kinakapos tayo, hindi tayo makaabot doon po sa perspektibo ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ginagamit natin ay ang intellect mind natin. Ano po, yung pong intellectual mind natin, yung pangunawa na sarili natin na ordinaryong tao. Ano ho, pangunawa ng common people. Ito po ang atin pong ginagamit na hindi naman ito makaintindi ng bagay na spiritual kasi masyadong mataas ang kabuluhan ng bagay na spiritual at ito doon sa mga taong hindi nagkakaroon ng kamalayan sa mga bagay na ito'y kahangalan para sa kanila. Ano po? So, sabi dito, bawat Kristiyano sa bawat iglesia ay merong pangangailangan ng pananaw na ito, ng perspektibo na ito. Ano po? Kaya ang title po natin, The Must Have Perspective.
Ano yung perspektibo, pananaw na kailangan ng bawat Kristiyano, most especially sa panahon ngayon na ang atin hong panahon ay very much corrupted na. Ano po? Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama. At yan ang kinakalakihan ng henerasyon at ng mga susunod na henerasyon sa ating pong panahon. Kaya kailangan po ang perspective na ito. Hindi lamang ito basta kailangan. Ano po, sabi ito, must have. Pag sinabi pong must have, ang ibig sabihin po nito ay essential. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon nito kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at na ikaw ay nangangailangan ng tinatawag na kaligtasan at kinakailangan mo makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Kailangan mo itong perspektibong ito. At pag sinabi mong must have, highly desirable. Ano po? Minsan lamang ang nagiging problema kapag hindi pa tayo malalim doon po sa ating pananalig at sa atin pong pagkakilala sa ating Panginoon, minsan hindi ito desirable sa atin. Kaya kinakailangan meron pong magbukas na pananampalataya po sa atin. Ano po? Kinakailangan mabuksan tayo sa kamalayan sa mga bagay na espiritual. Yan ang dahilan po kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Book of John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And furthermore, ang sabi niya doon, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So sabi ng iba, bakit born again? Eh di ba born again panibagong relihiyon? Hindi ho relihiyon ang born again. Actually, kapag isinilang na muli, nung ikaw isilang physically, nagkaroon ka ng kamalayan sa mundong ibabaw na ikaw ay tao. Ano po? So hanggat ikaw ay namumuhay bilang tao, at walang magpapaliwanag sa iyo at hindi mabubuksan yung iyong pananampalataya, hindi mo mararanasan yung tinatawag na kapag ka ikaw ay nanalig sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maboborn again. So yung born again po ay hindi po ito relihiyon. It is an experience, but not just an experience. Ano po? Ito po ay experience ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga bagay na espiritual naman. Sapagkat sabi sa kanyang salita, ang ipinanganak sa laman at dugo ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, pag ipinanganak ka sa espiritu because of your faith in our Lord Jesus Christ, God will give you the ability and the capacity to understand and to see things spiritually. Ito pong faith natin, kinakailangan ito ay mag-grow at kinakailangan mabuo sa pamagitan ng faith natin ng Word of God ang perspective ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Okay, so ano ba ang perspective? Ang perspective po, it is a particular attitude toward or a particular way of regarding something. Paano mo tinitingnan ang isang bagay? Ano po? Katulad na nakita ko pong isang picture sa FB, sabi doon, perspective make the difference. Bakit? Nung nakakita po ng tinatawag na bee, ano po, lulumbo. Okay? Ang tingin po nung isa ay tinitingnan bilang ito ay deadly. Meron po itong taglay na deadly poison, yung sting niya. Ano po? So poisonous ito. Yun ang tingin ng isa, dapat ako lumayo dito. Pero yung perspective nung isa, iba. Pag nakakita siya ng bee, ang kanya pong perspektibo, may honey bee. So kita natin na merong pagkakaiba at dapat po tayong mga Kristiyano, meron tayong particular attitude or particular way of regarding the things of God even on this earth, dito po sa mundong ibabaw. Pag sinabi rin ng perspective, ang ibig sabihin nito, true understanding of the relative importance of things. Siya po yung totoong kaunawaan kung papaano yung mga bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw or sa buhay mo ay napapahalagahan mo ng totoo ayon sa sinasabi ng Diyos at sa plano ng Diyos. Doon mo siya tinitingnan, hindi sa sarili mong karunungan. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, for who has known the mind of the Lord that He will instruct him? Sino ang nakakaarok ng
kaisipan ng ating Panginoon upang siya ay kanyang instruct. Ano po? Baliktad eh. Minsan ang nangyayari sa atin, ito, ini-instruct natin ang Lord. Pero ito po yung question mark na sino ang nakakuha at nakasagap ng kaisipan ng Diyos para ang gawin mo after na masagap mo ang kanyang kaisipan ay utusan mo siya. Hindi ganun ang kalooban ng ating Panginoon, kundi pag nakita mo at nasagap mo ang kaisipan ng ating Panginoon, hindi mo siya i-instruct, kundi ikaw ay magpapasakop sa Kanya. Ano po? At ang sabi dito, but we have the mind of Christ. So ang mind ng ating Panginoon is not to instruct the Lord. Ano po? Kundi para sumunod sa Diyos. Ito po yung pong mind ng ating pong Panginoon. At pagka sinabi pong, but we have the mind of Christ, meron tayong kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin po nito, kung paano natin titingnan ang mga bagay na nangyayari sa ating pong buhay, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating bansa, sa ating ministry. Ano po? Ito'y titingnan natin ayon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos, ayon sa bokabularyo ng Diyos, ayon sa sinasabi ng salita po ng ating pong Panginoon. So yan ang reason kung bakit maraming tao nahihirapan. Kasi nga nakakilala naman sa ating Panginoon, nag-church naman, ano po, nakakapakinig naman ang salita ng ating Panginoon. Pag nagkakaproblema naman, hindi tumatalikod kay Lord kasi may faith. Kaya lamang yung perspective hindi nag-grow. Kaya kahit na uma-attend, kahit na kine-claim na kasama ko ang Diyos, hirap na hirap pa rin. Bakit? Nahihirapang unawain kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong hapon. How to have the perspective of Christ. Paano ba talaga magkaroon ng perspektibo ng ating pong Panginoon? Kasi marami sa atin nakakilala kay Lord. Wala namang problema. Napakaganda po na makakilala po sa ating pong Panginoon. Pero ang tanong, saan mo ba kilala ang Panginoon sa Kristo? Kilala mo ba siya sa history? Kilala mo ba siya sa libro na sinabing ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak ng isang birhen? Ano po? Namuhay ng maayos bilang kordero ng Diyos, i-prepare ng Lord para mamatay sa krus para sa ating kasalanan. Ano po? Namatay after 3 days na buhay na muli, umakyat sa langit at nangakong tayo muli babalikan. So yan ang sinabi po ng history, yan ang sinabi ng book ang Bible, pero kung hindi natin makikita ang tunay na essence nito, libro lang po talaga yan. Ano po? Pero kung makikita mo ang tunay na essence sa sinasabi ng salita ng Diyos, that it is the truth, that it is the Word of God, mag-iiba ang perspektibo po natin. Ano po? So kung by book, wala naman din masama na nalaman mo yung Bible. Ano po? So pagkat pinaniniwalaan mo na ang Panginoon sa Kristo at meron ka information na siya anak ng Diyos na buhay. Kaya lamang, it is more than that. Ano po? Kinakailangan higit doon sa iyong nalaman, higit sa iyong narinig. Ano po? Kinakailangan po meron tayo pong pag-aaral sa ating Panginoong Jesucristo. So how to have the perspective of Christ, of our Lord Jesus Christ? Number one, we have to learn from Him. Alam niyo po, isa sa nagiging problema ng maraming Kristiyano pa mula noon hanggang ngayon, at ako naniniwala kahit sa pagdating ng panahon, ano po, marami pa rin ang problema. Sapagkat kapag ka po nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon, many of believers today are satisfied kapag ka po sila po'y nakapakinig na. Pero ang kulang, kaya kinakapos, hindi po kasi sapat yun po basta nakinig ka lang. Kinakailangang may application po nito. Hindi lamang po application, kundi dapat ang buhay mo ay nakabase at nakasentro sa kung anong sinasabi ng Word of God. Okay? So, number one is learn from Him. Ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, ito po'y gasgas na. Ano po? Pero, pag-aralan po natin ito. Ang sabi ng Matthew 11:28, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So saan dito nahihirapan? Nahihirapan kang unawain ang kalooban ng ating Panginoon.
Alin nga bang aking gagawin? Bakit kung kailan ako nag-church, gusto kong magbago, saka naman sangkatutak ang problema? Hirap na hirap. Ano po? Ganito ba ang born again? Ganito ba ang Kristiyano? Sumusunod naman ako kay Lord. Ano po? So minsan, ang problema, tinitingnan talaga natin as in problema. Pero sometimes, ang problem po, pwede nating tingnan bilang paraan ng Diyos. Kung may gustong alisin ang Diyos, kung gusto ng Diyos i-develop ka. Ano po? Po, pag tiningnan natin yung magkaibang angle, kung nang pagtingin po natin doon sa sitwasyon, pag ang tiningnan mo ay ang iyong sarili doon sa sitwasyon, kalimitan po ang nangyayari ay analytical thinking po natin ang atin pong ginagamit. Pero kapag tiningnan natin po yung pong gustong mangyari ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, okay, nahihirapan ka ngayon, lumapit ka sa Kanya. Ano po? Ang sabi doon, lapit sa Kanya. Pwede po bang i-comment natin diyan? Lapit sa Kanya. Yan. Para sa ganun po, maliwanag sa atin na tayo ang lalapit, hindi po ang Lord ang lalapit. Sapagkat binigyan tayo ng Lord ng free will. Hindi niya papabayaan na ikaw ay na siya lamang lagi ang suyo-isuyo sa atin. Kapag ka naintindihan mo, kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos, Diyos kahit wala tayo. Kahit hindi natin siya purihin, mananatili siyang Diyos. Pero tayo, kapag ka wala ang Diyos, wala tayong kaligtasan, kapahabakan lamang po meron. Kaya kailangan natin ang Diyos. So sabi ng Panginoon dito, okay, habang lumalago ka sa pananampalataya, nagkakaroon ka ng tinatawag na pag-aalinlangan dahil hindi mo malaman, totoo ba sinasabi na nagtuturo or totoo ba ang sinasabi ng mga kapatiran? Pero bakit habang sumusunod ako na may nahihirapan at ako'y nagugulumihanan? So sabi ng ating Panginoon, come to me. Kayong nagugulumihanan, kayong nabibigatan. Ano po? And I will give you rest. Makakatagpo ka sa akin ng kapahingahan. Bakit? Sapagkat bibigyan ka ng Lord ng kaunawaan. Pero bago mo makuha yung tinatawag na kaunawaan, punta tayo sa verse 29. Ang sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. Okay? Ito yung malimit na nakakalimutan natin. Lumalapit naman tayo kay Lord kapag ka may problema. Kapag ka nakaiyak tayo at gumaan yun pong tinatawag na damdamin o dalahin natin, tayo po hindi na nagpapatuloy doon sa sinasabi ng Lord, take my yoke upon you and learn from me. Sabi ng Lord dito, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Tingnan ninyo yung kapahingahan ng kaluluwa. Naalala ko yung lagi ko po naririnig, kay Pastor Dong, kay Pastor May, na kapag ikaw napagod physically, itulog mo lamang. Paggising mo, okay ka na. Pero pag napagod ang kaluluwa mo, natulog ka na, paggising mo, pagod ka pa din. Ano po? So sabi ng ating Panginoon, para matagpuan mo yung kapahingahan ng iyong kaluluwa, ang sabi ng Lord, take my yoke upon you. To take the yoke upon you, hindi ibig sabihin pahihirapan ka ng Diyos. Ang sabi ng Lord, take my yoke upon you and learn from me. At ang sabi ng ating Panginoon, I am gentle and humble in heart. Hindi kita ipapahamak, hindi kita paparusahan, hindi kita papaluin kung ikaw ay nakikipag-partner sa Kanya. Ano po? Sapagkat sabi, ano ba yung yoke? Sabi ng ating Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Bakit kahit lumapit tayo kay Lord, bakit po yung burden natin parang sobrang bigat na parang walang Diyos na tumutulong sa atin? Bakit natin nararanasan yun? Kasi hindi natin naunawaan ito. Pag sinabi po kasing yoke, ang ibig sabihin po nito ay partnership. Ano po? Pag kinuha mo yung yoke ng ating Panginoon, ang ibig sabihin nito ay nakikipag-partner ka sa Kanya. At ang sabi doon, learn from me, ang ibig sabihin, ang Panginoon ang mag-aakay sa iyo at ikaw ay Kanyang aakayin. Hindi Kanya ipapahamak, gagawin niyang madali para sa iyo at hindi mabigat ang pasanin para sa iyo sapagkat pag naunawaan mo ang perspektibo ng ating Panginoon, that you will be fine and you will be okay because you will understand everything that is going on in your life. Ano po?
So kapag sinabi hong yoke, partnership, ang ibig sabihin po nito, we have the responsibility. Meron ho tayong responsibility. Alangan pa namang inilagay mo sa iyo yung yoke ng Panginoon, magka-partner kayo, wala ka ng responsibilidad. Ano po, hindi pa pwedeng pagpunta mo sa church, Lord, palakasin mo ako. Pagkatapos, 1 taon, 2 taon, 5 taon ka na sa church, nakaupo ka lamang, wala kang ginagawa. There's no responsibility at all. So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong umako ng tinatawag na responsibilidad para gawin mo kung ano yung dapat mong matutunan, ang ibig sabihin ay hindi tayo natututo. Ano po? Wala po yung tinatawag na partnership. So, sa partnership, we have responsibility to be in subjection. Ibig sabihin po ng in subjection, ikaw, ang gagawin natin ay kung ano yung kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon. Ang maunawaan natin ay kung paano ginagawa ng Lord ang mga bagay sa kanyang kapamaraanan. Ang atin pong susundin ay yun kung saan siya humakbang, doon din tayo pupunta. Ano po? So, we have the responsibility to be in subjection, to be in submission, and to be under His discipline. Okay? So ito yung mga bagay na dapat ay nararanasan ng isang taong gustong matuto. Ang Lord ang nagtuturo, tayo po ay natututo. At ang ibig sabihin naman po ng learn from me, yung word na learn, ang ibig sabihin po nito, to be guided all the way. Oh, hallelujah. Marami po sa mga mananampalataya ngayon kapag natuto ng kaunti, ang hina-highlight yung natutunan. Pero yung pagsunod, yun ang kinakailangan po talaga mapihit po sa atin. Sabi doon ay to be guided all the way. Okay? So, ibig sabihin, habang nabubuhay ka, habang Kristiyano ka, dapat guided ka ng ating Panginoon at ito'y resulta ng tinatawag na learning process natin sa ating pong Panginoon. And to have the ability to do the same. Diyan po natin makikita na yung ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo, ginagawa din po natin yung kanyang kapamaraanan. Hindi naman po sinabing ang Panginoon sa Kristo nagpapako sa krus, magpapako ka rin. Hindi po kundi yung ways ng ating pong Panginoon. Kagaya po ng panalangin ni David, show me your ways, O Lord, so that I am able to do them and I might not sin against you. Ipakita mo, Lord, sa akin ang iyong kapamaraanan para ito rin ang aking lakaran at ako'y hindi magkasala laban sa iyo. Ano po? Laban sa iyong mga utos. So, ibig sabihin, kapag tayo tinuruan ng ating Panginoon Kristo, meron pong yoke, aakayin niya tayo. At aakayin niya tayo, kung saan siya pupunta, doon tayo pupunta. Yung kapamaraanan niya, ganun din ang magiging kapamaraanan natin. Yung kung paano niya tinitingnan na isang bagay, yun din ang makikita, yun din ang magiging way ng pagtingin po natin sa mga bagay. Ano po? Yan po yung nais ng ating Panginoon na matutunan natin upang yung Christ likeness and Christ image that is in us ay maging kitang-kita po sa atin. Bakit? Sapagkat kapag tinignan ang kapamaraanan natin, kita kapamaraanan ng Panginoong Kristo. Hello? Yung klase ng pamumuhay natin, klase ng pamumuhay na kalooban ng Diyos. Okay? So, to learn means the impartation of perspective. Kinakailangan ma-impart sa atin yung perspektibo na meron ang ating pong Panginoon. So, paano mangyayari that we learn from our Lord Jesus Christ? Ay, ang Panginoon Kristo naman po ay nadudoon na po sa langit. So, anong dapat natin gawin? Ang dapat po natin gawin is to go back to the Word of God. Minsan, madali po tayo sa church. Ano po? Nadudoon, nakikinig. Satisfied na tayo na nakikinig lamang. Pero hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. We are more than a hearer. We are a doer. We are victorious. We have a powerful living to do. Ano po, para ma-manifest natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. So we have to go back to the Word. Bakit po? Upang sa ganoon, ang Word of God ang maglilid po sa kung papaano ng klaseng pamumuhay tayo dapat magkaroon. Ano po? So go back to the Word sapagkat ang sabi ng Psalms 119,
verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang tanong ko po, sa ating pamumuhay, ang klase ng pamumuhay po ba na meron tayo ay pinangungunahan tayo ng salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang pattern kung paano tayo mamumuhay dito sa mundong ibabaw? O narinig natin ang salita ng Diyos, mamumuhay tayo at pinipilit natin na ang salita ng Diyos ay mag-cope up sa ating ginawa? Okay? Pag sinabi po kasing ang salita ng Diyos ang lamp unto my feet and a light unto my path, ang ibig po sabihin, siya yung nagbibigay ng liwanag sa iyong bawat hakbang. Ang ibig sabihin, pag humakbang ka, dapat ito ay pinangungunahan or guided ng kanya pong liwanag. Okay? So, ibig sabihin, ang bawat hakbang mo sa klase ng pamumuhay ay ayon sa sinasabi ng kanyang salita. At sabi doon, and a light unto my path. Ang ibig sabihin, yung malayo mong daraanan, hindi lamang yun nasa sa paa mo, kundi yung malayo mong daraanan, sa dulo noon, naroon ang liwanag niya at nililiwanagan ang lalakaran mo. So, ibig sabihin, ay being led by the word of God. Pero minsan ang nangyayari po sa atin, pagka tayo ay nakapanangan sa sarili po nating karunungan, ang nangyayari sa atin, mamumuhay tayo ayon sa sarili nating gusto. And then pipilitin natin na yung word of God mag-cope up doon sa ginagawa natin sapagkat yun ang gusto nating gawin. So hindi tayo guided by the word, but pinipilipit natin ang word of God para mag-cope up doon po sa ating gusto. Baliktad po, hindi ganoon ang kalooban ng ating Panginoon. But the word of God will empower us na tayo po ay sumunod at makita natin ang sa ating pong perspektibo, yun pong nais ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi po ng Book of John chapter 8 verse 31, so Jesus was saying to those who had believed Him, doon po sa mga Hudyo na nakakilala sa Kanya, if you continue in my word. Tapos natin yan, if, kung ikaw ay magpapatuloy sa aking salita. Ang tanong, paano makakapagpatuloy sa salita ng ating Panginoon? Kung tayo po ay gusto lamang sa pakikinig, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nagninilay, hindi tayo nagme-meditate ng salita ng ating Panginoon. At sa ating everyday use, hindi natin sinisikap na tayo makasunod sa Kanya. So sabi dito, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Pag sinabi pong disciples of mine, ang ibig sabihin, ang gagawin mo lamang ay ang nais ng iyong master. Ito lamang po ang gagawin po noong pong tunay na disciple. Ang ibig sabihin, gagawin niya ang kalooban ng master niya at gagawin niya kung ano yung sasaya ng master po niya ayon sa kapamaraanan ng kanyang master. So sabi ng ating Panginoon dito, if you continue in my word. Verse 32, you will know the truth. Makikilala mo ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng makikilala mo ang katotohanan, mababanaag mo at mapiperceive mo yung truth. At sabi dito, and the truth will make you free. So, mapapalaya lamang, wag ma-misinterpret po ito. Pagdating sa kasalanan, pinalaya na tayo ng ating pong Panginoon. Tinubos tayo, Ang sinasabi dito, you will know the truth and the truth shall make you free. Ang ibig po sabihin nito ay, kung ikay magpapatuloy sa salita ng ating Panginoon, patuloy kang lalakad ayon dito sa salita ng ating pong Diyos, yung klase ng pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, unti-unti rin pong maa-align sa kalooban ng ating pong Panginoon. Yan po ang ibig sabihin nito. Makikilala mo ang katotohanan, pag nakilala mo ang katotohanan at pinamuhay mo ang katotohanan, magiging malaya ka. Yan ang ibig sabihin po nito. That's why we have to go back
to the Word in order for us to have the perspective of God. Okay? At ang sabi rin po dito, sa book of John, chapter 17, verse 17, sanctify them in the truth. Your word is the truth. So, ibig sabihin, meron pong tinatawag na sanctification. Ang ibig sabihin po ng sanctification, ikaw ay nilinis na ng Diyos. Ang buhay mo ay nilinis na ng Diyos. Pinatawad ka ng ating Panginoon sa iyong mga kasalanan. Dahil pinatawad ka na, ikaw ay malinis na. Pero kinakailangan kung ikay malinis na, ang gagawin mo rin ay ang mga bagay na malinis, tama sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi doon, sanctify them with truth. Paano mo makikilala ang katotohanan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lamang basta narinig, kundi ito'y iyong isinasagawa. Ano po? At ang sabi dito, your word is truth. So ano po ang ibig sabihin nito? A living that is backed up by the word of God. So habang nabubuhay ka or namumuhay ka dito sa mundong ibabaw, yung buhay mo ay back up ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang nilalakaran mo ay salita ng Diyos. Ano po? Para sa ganoon, ang nakikita sa atin mismo, kasama natin ang ating pong Panginoon. And then John chapter 15 verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Ito po ang maganda kapag ka ikaw ay bumabalik sa salita ng ating pong Panginoon. Kapag ka ang salita ng Diyos basta narinig mo lang, ano po, pero walang dating sa iyo. Hindi talaga po nababago at hindi nagiging malinis ang klase kung paano tayo namumuhay. Pero kapag ka po ang salita ng Diyos ay atin pong pinakinggan at mismo pong atin po itong tinanggap, ano po? Ang sabi doon, yung salita ng Diyos mismo ang magbabago ng atin pong mga kapamaraanan. Ang salita ng Diyos ang mismo pong magpipihit ng ating pong kapamaraanan ng ating pong buhay. Bakit? Magsisimula kang magkaroon ng tinatawag na pananaw na katulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. At ang word na atin pong tinanggap ay hindi lamang basta word. Ano po? Kaya sabi doon ay binubuo yung pong ating pong buhay. Binibuild ang ating pong spirit. Bakit po? Pag marunong tayong tanggapin po ito, ang sabi po ng book of John chapter 6 verse 63, it is the Spirit who gives life. So ang Espiritu, capital letter S, which is the Spirit of God, it gives life. Ang dala po nito sa atin ay buhay. Ano po? Kaya sabi doon, tayo po isinilang na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Ang dala nito sa atin po ay buhay. At ang sabi po dito, the flesh profits nothing. Yung katawan lupa natin, wala po itong kapakinabangan. Ano po? Wala itong natatanggap na kapakinabangan. Ito'y mabubulok, babalik sa kabulukan. Okay? But the words that I have spoken to you are spirit and are life. So, ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos ating tinanggap, dala nito, at ang witness nito sa atin ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos, kapag ito'y ating tinanggap, nabibuild ang ating spirito at ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. That's why we have to go back to the Word of God. Alam nyo po, walang problema na kapag nakikinig ka ng salita ng ating Panginoon, tumataas po at nag-i-increase po yung faith po natin. Yan ang sabi ng Romans. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Pero nagkakaroon tayo ng problem kapag ka po yung Word of God na ating pong tinanggap ay nanatiling faith lang. Kinakailangan we put it into action. Kaya ang Lord ay gusto niyang bumalik tayo doon sa tinatawag na salita po ng ating pong Panginoon. Upang sa ganon yung pong perspektibo po natin ay lumawa. Maya-maya po didiscusin po yan na inyong pong lingkod. So, as we learn from Him, the Spirit is being built and our lives are being aligned to His will and purpose. Dito lamang po, kapag ka po ang atin pong pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi po natin basta nakikinig lamang, tayo po yung nagbabasa rin ng Word of God. Ano po, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Dong,
go back to the Word upang sa ganon yung mga bagay na gagawin pa lamang ng Diyos ay hindi pa ginagawa ng Lord ay nakikita mo na. Ano po? Nakikita mo na ito. Magiging sharp ka. Okay? So, align ng Word of God yun pong purpose ng buhay natin sa purpose po ng ating pong Panginoon. Okay? Number 2, ang sabi po dito, learn or lean not on your own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. In order for us to have the perspective of God, kinakailangan po tayong maging malaya sa sarili nating karunungan, sa sarili po nating understanding, kaunawaan, at magtiwala tayo sa ating pong Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. So sabi ng marami, Pastor, ako na may nagtitiwala kay Lord ng buong puso. Okay, wala namang problem po na kino-confess po natin. Pero ang sabi dito sa padalwa, and do not lean on your own understanding. Ito yung maraming lumalabas kapag tayo po'y meron pong problema. Magpe-pray kay Lord. After na makapag-pray kay Lord, ang gagawin pa rin ko ano yung naisip na sa palagay niya tama. Kaya ho tayo pumapalpak. Minsan, kung ang katugunan ng ating Panginoon sa panalangin para matupad ang iyong gusto, ay para bang tila problema ang sagot ng Panginoon. Alam mo, sinabi mo sa ating Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng patience. So sabi ng Lord, okay, binibigay ko sa iyo yung patience. So ang tingin mo, magiging mabait ka, magiging mapagpasensya ka. And then after mo makapanalangin, paglabas mo, merong isang sitwasyon na nakakayamot. Siyempre, kapag ka nanalangin ka ng patience, hindi naman, binigay sa iyo ng Lord ang patience, pero ipa-encounter sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na kayamot-yamot. Ang mga bagay na kagalit-galit. Ang tanong, may patience ka na binigay ng ating Panginoon para matest ito. Kinakailangan po ng mga bagay na kagalit-galit, ng mga bagay na kayamot-yamot para makita sa iyo, tinanggap mo ba talaga yung patience? So sabi doon, sabi mo ngayon, Pastor, ako'y nanalangin kay Lord. Bigyan ako ng patience pero nakakaiyamot talaga lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Ano po? So, ang tanong, nagtitiwala ka ba talaga kay Lord? Nananangan ka ba sa karunungan ng ating Panginoon sa kanyang kalooban at hindi ka nananangan sa sarili mong karunungan? Kasi magkaiba po yun pong mukha at ang angle na dapat nakikita po natin kung ang angle ay angle ng ating pong Panginoon, makikita mong hindi para sa ikapapahamak, hindi para sa kakadiskaril mo. Ang ibinibigay ng Panginoon, kundi ito'y para sa isang kaayusan. Para ka maayos, para ka mabuo. Pero kapag tinignan mo ito dito sa side ng perspektibo ng tao, magkaiba po talaga. Mayayamot ka talaga, mag-give up ka talaga. Ano po, kakapusin ka talaga. So sabi dito, lean not on your own understanding. So minsan, puro sarili pa rin natin pong pangangatuwiran. Okay? At sabi po ng verse 6, in all your ways acknowledge Him. Kinakailangan pala tayo sa lahat ng kapamaraanan natin, ina-acknowledge natin ang ating Panginoon and He will make your path straight. Pero minsan kahit pa sinasabi natin, ako naman nagtitiwala kay Lord, ako naman ay ina-acknowledge ko siya, pero pag tinignan natin yung way ng buhay natin, paliko-liko ang dinadaanan. Imbis na straight, ang daming segue. Ano po? At kapag ka nahihirapan na, babalik ulit kay Lord, Lord, ba't ganito? Ang dami po nating question. Ano po? At ang verse 7, sabi dito, do not be wise in your own eyes. O, yung mga nagpapalusot dyan. Ano po? Maraming palusot. Minsan, ako po'y merong gagawin, hindi po ako makaka-attend ng church, hindi po ako makaka-attend ng life group. Ano po, masama ang aking pakilasa. Naalala ko nung nagbigay ng word si Pastor Joe doon po sa aming mga taga-worship team. Sabi niya, huwag niyo naman sabihin na hindi pa masama ang inyong pakilasa, sasabihin niyo ng masama ang pakilasa ninyo. Ano po? So, praise God. Dito, do not be wise in your own eyes. So, kung ikaw ay tunay na nagtitiwala kay Lord at ang perspektibo mo ay galing sa Kanya, dinevelop ng ating pong Panginoon, you will not be wise in your own eyes. Sapagkat sabi ng Romans chapter 1 verse 17, professing to be wise,
but they became fools. Ano po sa harapan ng ating Panginoon. So sabi dito, do not be wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. So yun palang tao na kung saan ay hindi niya pinapalagay na siya'y marunong, may takot siya sa ating Panginoon at siya'y lumalayo sa kasalanan. Hindi nagpapalusot. Lord, ganito naman, ginagawa naman to ng marami. Hindi naman nag-iisa lang ako. Tandaan mo, kahit nag-iisa ka, don't compromise. Dahil kung merong isang tao nagko-compromise and you will go with them and agree with them, you are compromising with them. Pero kung nag-iisa ka, kahit na solo ka na lang, don't compromise. Bakit? Kasi sasamahan ka ng ating Panginoon. Just trust God. Ano po? Huwag kang matakot. Okay? So verse 8, sabi dito, it will be healing to your body and refreshment to your bones. So dapat pala maranasan natin na kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, ang resulta nito, yung katawan natin umaayos. Ano po? Yung katawan natin. At yung pong ating pong lakas para tayo laging fresh na fresh kasama natin ang ating pong Panginoon. Pero minsan sabi nga nung isa, bakit kapag kayo pumupunta ng church, mukha kang pasas? Imbes na ubas, mukha kang pasas. Bakit hinang-hina ka? Bakit lulugo-lugo ka? Pero sinasabi mo, nagtitiwala ka naman sa ating Panginoon. Bakit stress ka, imbes na gumaling ka at lumakas? Ano po, instead na yung problema mo, makatagpo ka ng solusyon, kapayapaan sa ating Panginoon. Dahil naunawaan mong nagtitiwala ka sa ating Panginoon, stress ka. And then sasabihin natin, I trust God. If you trust God, you let go of your feelings, you let go of your emotion, you let go of your perspective, and embrace the perspective of God. Dito mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan kapag ka naintindihan mo ito. And then nasabi dito, kasama po kasi ito pag tinignan natin pamula po sa verse 5, kasama po ito bago mag-change po ng tinatawag na topic, ay kasama po hanggang verse 10. Ang sabi po dito, if you trust God, ang sabi dito, kapag pinagpala ka ng ating Panginoon, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Minsan kasi ito ay pinapaliwanag lamang yung ilang verses, pero ito po tuloy-tuloy hanggang dito. If you trust God, kung ikay nagtitiwala sa ating Panginoon, then you will learn how to honor God. Hindi lamang sa iyong magawa, even sa mga pagpapala na meron ka, even sa first of all your produce, ang Lord ay i-honor mo. At minsan kinakapos tayo dito, akala mo kapag ka nagbigay ka kay Lord, mawawalan ka. Pero ang sabi ng verse 10, kung nagtitiwala ka at i-honor mo ang ating Panginoon, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Eto pala. Kaya minsan kapag ka analytical thinking, analytical mind natin, analytical pattern of this world ang pinag-aanan natin, tunay nga pag binawasan mo, kulang. Pero sa ating Panginoon, kapag binawasan mo for the sake ng pag-honor mo sa ating Panginoon, ang Lord ang nagpupuno. Lahat ng bagay galing kay Lord. Ano po? So, we trust God. Hanggat hindi natin natututunang magtiwala sa ating Panginoon, hindi po lalawig ang perspektibo natin na katulad ng sa ating Panginoon. It will always be covered with the perspective of the world, with the system of the world, with our own analytical mind. Thus, God cannot move in our life. Ito ang mga nagiging hadlang bakit tayo ay hindi makakilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Ano po? Now, how can we trust if we don't understand? Paano na tayo magtitiwala kung hindi naman natin naiintindihan? Kaya ang sabi po ng Panginoon kay Joshua ay ito, Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. Oh, hallelujah. Itong salita ng ating Panginoon, itong libro ng kautusan ng ating Panginoon, dapat hindi po nawawala sa ating mga labi. Ibig sabihin, sa ating pananalita, ito ang dapat na nagiging laman. Pero kung hindi ka talaga bumabalik sa Word of God at hindi ka talaga nagtitiwala sa ating Panginoon,
Laging ang yayakapin mo ay ang sarili mong gusto at ang lumalabas sa bibig mo ay ang paraan mo at ang gusto mo. Pero kapag ka nagsimula kang magtiwala kay Lord dahil naiintindihan mo, ito'y bumubukal sa iyo pong mga labi. Ano po? Pero sabi dito, para lumawak yung tinatawag na perspective natin. Kasi when you hear the word of God, lalawig po yung iyo pong pananampalataya. Habang napapakinig mo, habang nagbabasa ka. Pero hindi sapat na binabasa mo lang. Kinakailangang nagme-meditate ka ng word of God. Kasi ito, sabi dito, but you shall meditate on it day and night. Ang ibig sabihin kapag meditate mo ito, lalawig ang perspektibo mo at kapag lumawig ang perspektibo mo aligned with God, remember, we are partner with our Lord Jesus Christ. Ano po? We are in partnership sa buhay natin ito sa ating Panginoon Kristo at tinuturuan niya tayo. Yung kanyang salita, yung kanyang utos, dito tayo sumusunod. At kung magme-meditate tayo ng kanyang salita, mauunawaan natin ang kanyang mga sinasabi, mauunawaan natin ang kanyang kapamaraanan, at ang sabi doon ay magiging careful ka na i-apply ang mga bagay na ito. Kung paano nasusulat at back up dapat ng buhay mo ang salita ng Diyos, then dapat kitang-kita na ang buhay mo ay naka-align sa salita ng ating Panginoon. Ano po? So sabi dito, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So kung ang alam mo lamang ay salita ng Diyos, walang problema. Pero kinakailangang nagme-meditate ka kung paano nag-work ang mga bagay-bagay ayon sa kapamaraanan ng Diyos. Gaya na sinabi ng kanyang salita, ang Word of God at ang kanyang kapamaraanan, they are perfect. Ano po? Perfecto siya. So, ibig sabihin, whether ang nangyayari sa buhay ng isang tao, naalala ko po yun pong si Pharaoh, kapanahunan ni Moses, even ang pag-harden ng kanyang puso, ang pagiging matigas ng puso, ang Diyos ang nagpatigas nito. Hallelujah. Ano po? So, ibig sabihin, lahat ng pinapangyayari ng Panginoon sa buhay natin, if you begin to understand yung pong perspective ng ating Panginoon sa Kristo, lahat po ng mga bagay na ito orchestrated by God. Hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti sa isang buhay na aabot sa buhay na walang hanggan. Kaya ang Panginoong Kristo, kung wala sa Kanya ang perspective ng Ama, hindi siya magpapapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya susuungin. Pero sabi doon, dahil alam niya yung glory, nakita niya yung glory ng kasunod ng kanyang pagkapako, nagpapako siya sa krus. Ano po? We have to have the mind of Christ, the perspective of Christ. Okay? So ngayon, ang sabi dito, for when you will make your way prosperous, for then you will make your way prosperous and then you will have success. So akala na marami, yung pagiging prosperous ay dahil lamang ng hard work. Hindi ho. Kundi ito po'y dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Ano po? Siyempre naman, lalakapan mo rin siyempre ng iyong pagsunod at ng paggawa para ikaw ay maging prosperous and then you will have success. So kung naniniwala lahat po ng tao narito nakikinig, gusto mo ng prosperous na buhay, pero ang sabi dito, make your way prosperous. Hindi lamang basta buhay. Yung kapamaraanan mo ng buhay, ito'y ipaprosper ng Lord. Kitang-kitang sinasamahan ka ng ating Panginoon. And then you will have success. The more our perspective is aligned with the perspective of God, the more the intuition is sharpened. Alam niyo po, kapag ka ikaw ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagninilay ng salita ng Diyos,
yung perspektibo ng ating Panginoong Jesucristo, unti-unti bumubukas po sa atin. At haba pong lumalawig yun pong tinatawag na perspektibo ng isang tao, yung intuition mo ay nagiging sharp. Ano ba yung intuition? Intuition is the ability to understand something immediately. Yung isang sitwasyon, wala nang palipaliwanag, naiintindihan mo agad ito immediately. Mabilis yung pagtingin mo sa isang sitwasyon. At sabi dito, without the need of conscious reasoning. Hindi mo na kinakailangan mag-reason out. Hindi mo na kinakailangan isipin pa. Kundi yung isang sitwasyon, alam mo agad na kalooban ng Diyos at hindi. Kaya sinasabing may mga bagay, hindi mo kinakailangan ipanalangin dahil pagtingin mo pa lamang dito, because of your intuition, because of the sharpness of the Word of God, that is your sharpness in the Word of God that is in you. Ano po, yun pong perspektibo natin sa salita ng ating Panginoon, nadoon, pagtingin mo pa lamang, hindi pa ipinagpipray. Without reasoning at all, alam mong kalooban ng Panginoon at hindi. At ito rin pong intuition na ito, mauunawaan mo ang mga bagay na ginagawa ng Diyos at mauunawaan mo ang mga bagay na gagawin ng Diyos. It will give you the capacity to see the things na gagawin pa lamang ng ating Panginoon. Kaya tayo po balik sa Word of God. Napakahalaga po talaga nito. Ano po? At sabi ng kanya pong salita, God is faithful through 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful. Ang ating pong Panginoon ay faithful. Siya po ay tapat. Ano po? At kung ang Diyos ay tapat, hindi kanya hahayaan na kung ikaw ay bumabalik sa kanyang salita, na kung ikaw ay nagtitiwala sa kanya ng lubusan, ang Diyos ay magpaplano ng ikapapahamak mo. Hindi po. Kundi ang Lord, He will give you the capacity to understand na ang mga bagay na kanyang ginagawa, He even give you the capacity to understand the working of the grace He had given you. Kung paano ka mag-work doon sa biyaya na kaloob ng Panginoon sa iyo para sa ganon. Hindi ka lamang mag-i-involve doon sa ministry sa church, kundi kahit wala ka sa church, because you belong to the kingdom of God, you will work kahit hindi ka nakikita ng mga pastor mo. Why? Because you belong to God. Ang sabi dito, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Yung word na called into fellowship with His Son, ito po yung sinasabi natin kanina na come to me, take my yoke. Ito po yun. Fellowship with the Son. Para Para makilala mo siya. Para malaman mo yung perspektibo niya. Para malaman mo yung tunay na bigat at halaga ng makilala ang ating Panginoong Hesukristo sa iyong kaisipan at sa iyong spirito. May fellowship with our Lord Jesus Christ. And He is not our Lord Jesus Christ. He is the Son of God. And verse 10, ang sabi dito, now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. So sabi dito, I exhort you, brethren, ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid sa Panginoon, by the name of our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, ipinararating sa atin na sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng authority ng ating Panginoong Jesucristo na dapat kinikilala natin na siya ang ulo at tayo ay kanyang katawan. May authority siya over us. Dito po nawawala yung division. Kung siya ang ulo, ang kanyang katawan ay walang division. Ang kanang kamay ay makikipag-work sa kaliwang kamay. Ang kanang paa ay makikipag-work sa kaliwang paa. Ang mga paa ay makikipag-work sa mga kamay at ang kamay ay makikipag-work sa paa. Makikipag-work sa katawan. Walang division po ito. Sapagkat ang nananalaytay dito ay iisang kaisipan.
Mawawala dito yung church namin, church ninyo, body of Christ namin, body of Christ ninyo. Hello, hinati-hati na natin ang Panginoon Kristo. Organization namin, yes, your organization is different from us. Pero ang pinaglilingkuran natin ay iisang Panginoon at tayo iisa sa katawan ng ating Panginoon Kristo. There is no division. Hello? At ang sabi dito, in the name of our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng pangalan, ng makapangyarihang pangalan, dala-dala ng pangalang ito ang kanyang authority over us, that you all agree. Tayong lahat ay magkaisa. That there be no divisions among you. Alisin ninyo kung maunawaan mo ang perspektibo ng ating Panginoon at ang ating Panginoon ay may karapatan sa atin. Kapartner tayo, tinuturuan tayo, inaakay tayo ng tama ng Panginoon. And then tayo ay nagsubsob at nagpakaaral sa salita ng Diyos, nagbabad sa salita ng ating Panginoon. Then we learn kung ano ang kanyang sinasabi, kung ano ang kanyang gusto, at nagtiwala tayo yung perspektibo natin, pinalago ng ating Panginoon ayon sa perspektibo niya. Then, dun lamang ang pagkakataon that all of us can agree. Because we belong to one body. Na mawala ang division. Dahil iisa lamang po ang church ng Panginoon. The one, yung pong church na siya ang nag-build. Iisa lamang ang kingdom of God. Hindi ho marami. No division among you. Kasi iisa lamang po tayo. That you be made complete. Hindi lamang ho tinapos doon. That you be made complete in the same mind. And in the same judgment. Anong ibig sabihin ng same mind and same judgment? Ito ho yung babasag na we have to carry the mind of Christ, the perspective of our Lord Jesus Christ, para same mind, hindi mind ng tao, hindi mind ng nagmamagaling, kundi mind ng ating Panginoong Hesukristo. Judgment ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, what a powerful living kung ganito po ang mangyayari po sa atin. Iisa lamang. At tandaan po natin, walang dapat sikat. Alam niyo po kapag may ginagawa ang katawan, halimbawa po, magaling mag-gitara, hindi naman ho yung kamay ang tinitingnan para na sumisikat. Hindi naman po yung gitara ang tinitingnan Anong klase ba ng gitara yung ginagamit? Hindi ho. Anong brand ba ng gitara yung ginagamit? Hindi ho yun. Alin bang ginamit na kamay, kaliwa, kanan? Hindi po yun Kapag ang isang tao magaling mag-gitara, si gitarista, tinitingnan po yung mukha. Hello? At sabi doon, ang mukha, yung kung saan nadudoon ang ulo. Yung ulo, ang pinakaharap niya, yung mukha. At ang ulo po ng church at ng katawan ng ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sulat nga po natin dyan, Jesus is the head. Kung siya ang head and we are the body, we must work for Him and we must work with Him. Kailangan po natin pong trumabaho, ma-represent ang ating pong Panginoon dito sa mundong ibabaw. Ano po? At hindi tayo ang sikat. Lahat ng bagay na ginawa po natin ay sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi para tayo sumikat, kundi para si Lord ang maging sikat. Amen? We are nothing. Apart from Him, we are nothing. Kaya hindi tayo po dapat maging sikat. Sometimes people want to become famous. They are after the fame. Hindi po. After the position. Hindi ho Kundi dapat malagay sa posisyon ang Panginoon in His rightful place. Siya ang mataas. Siya ang nakaupo sa trono. Siya ang head. Siya ang maging famous. Kaya nga lagi sila sabi nila, Pastor Dong,
Pagka sinabi, wow, praise God, ganda na nangyari sa inyo. Ano sasabihin nila, Pastor Dom? Salamat sa Panginoon sa biyaya niya, kaya natin nagawa ang lahat ng ito. That should be the attitude. Hindi yung kapag sinabi, ang galing mo naman, no? Praise God, pero sa likod mo, parang ikaw yung nagkiklaim na kaya nangyari dahil mo. Hindi mo ganun eh. Ano po? Upang sa ganun, yung same judgment at saka same mind, mangyari po talaga. That's why we need this perspective, the point of view of our Lord Jesus Christ. Bakit? Men's way are perishing. Yung kapamaraanan po ng tao, ito'y patungo sa kapahamakan. Kaya kapag hindi tayo manghahawak doon po sa nais ng ating pong Panginoon, may problema po talaga tayo. Sa simula, pwedeng hindi natin makita, pero time will come at the appointed time of God, that day will come, righteousness will repay, that day will show it. Pakikita ng araw kung ano ang resulta ng iyong ginawa. Ano po? Pero God's way is life. Hindi po perishing. God's way is salvation. God's way is life. Hindi lamang basta buhay. Isang buhay na aabot sa walang hanggan. Ano po? Kailangan natin ng perspective ng ating pong Panginoon because we represent Him. Nire-represent natin ang ating Panginoon. Imagine ang ating head naroon sa kalangitan. Ano po, naroon ang kanyang trono. Ang kanyang kingdom, walang iba kundi tayo. Ano po, sapagkat kapag tinagalog natin yung kingdom, paghahari, tayo ang kanyang pinaghaharian. Kung pinaghaharian niya tayo, dapat na i-represent natin na maayos ang ating pong head bilang tayo ang katawan, tayo ang kanyang church. And He is the King and we are His kingdom. Kung siya ang king, siya ang mataas, siya ang sikat, tayo ang kingdom. Paano tayo magpafunction? We should have the mind of Christ. We should have the perspective of our Lord Jesus Christ. To represent Him, we should have His perspective in the same mind and in the same judgment because we have the mind of Christ. Naalala ko yun po laging binabanggit ni Pastor Bain. Start right. Do it right. You will end up right. No po, tama po talaga. Kapag meron kang tamang perspektibo ng ating Panginoon, you can start right. Kapag nagpatuloy ka in His Word, nag-increase yung capacity mo in the perspective of that, you can do it right. At pag sinamahan ka ng Panginoon, you will end up right. Bakit? Hindi ka kasi kakapusin. Kaya hindi po porke nagawa mo ang isang bagay, successful ka na. Garantiya na ito na magagawa mo uli na maging successful ka. Kailangan sumunod tayo sa ating Panginoon. Naalala ko po si Joshua. Ano po, kasama po yun pong kanyang pong mga Israelites. Ano po? Nag-cross over sila doon po sa Jordan River. At ang unang-unang sabi ng Panginoon ay para sa Jericho, nagbigay siya ng instruction. So alam natin ang istorya. Inikutan po nila, sumunod sila mabuti sa instruction ng ating Panginoon. One round every day for 6 days. And sa ika-7th day, 7 times nilang iikutan po ito. At nung sumigaw sila at narinig ang trumpeta, pag sigaw nila, bumagsak po ang walls of Jericho. Flat, down flat. Ano po? So ibig sabihin, patag na patag para kalsada po. Gumuho. Yun po tinatawag na walls of Jericho. Pero ang Lord meron sinabi sa kanila, patayin ninyo ang lahat ng makikita nyo doon. Ano po? Patayin ninyo, sunugin ninyo ang lahat, wala kayong kukuhanin. At ano sabi po ng ating Panginoon doon? Ngunit yung gold, silver, bronze, and iron, that belongs to the treasury of God. So nanalo sila. And then nung manalo sila, umuwi sila, tuwang-tuwa sila. Sumunod na gagawin nila, sasakupin nila yung tinatawag na AI. So si Joshua, nagpa-survey, nagpadala ng spies. Nung bumalik yung spies, sabi mo, kung nalalaman po kayo ng konti lang, sapagkat konti lang sila, mga around 3,000 men. So nung ipadala na nila yung 3,000 man, nilusog nila, natalo sila. Nalagasan sila ng 36 men at umuwi silang bahag ang buntot na parang aso at takot na takot sila. At si Joshua,
bumalik yung mindset niya, yung perspective niya, katulad nung nangyari nung sila ni Moses ay umalis sa Egypt pagdating po doon sa Red Sea. At sinasabi ng mga tao, wala, mas magaling pang hindi tayo lumabas doon. Yun din ang sinabi po ni Joshua, Panginoon, pinag-cross over mo ba kami sa Jordan River para dito kami mamatay? Tingnan po ninyo, ano po, by pressure, pwedeng ang ating pong perspective kumipot at bumalik tayo sa perspective of men. Ang sabi ng Panginoon, ano Joshua ang ginagawa mo at nagmumukmuk ka dyan? Nagpapasti ka dyan, naglalagay ka ng abo sa ulo. Hindi mo ba alam, merong ginawa ang sons of Israel na paglabag sa akin? So ano po nangyari? Nung sinort out po nila, nagkaroon ng palabunutan, ano nangyari? Lumabas po ang pangalan ni Achan. At sabi doon ni Joshua, Achan, anak, magsabi ka sa akin ng totoo anong ginawa mo. Ang sabi ni Achan sa kanya, nakakita po ako ng mantel, ng cloth. Mukhang mamahalin ito, mukhang yari ito sa ganitong lugar. Kinuha ko po ito. So yung cloth dapat susunugin. At nakakita po ako ng bara ng ginto at ng shekels ng silver. Kinuha ko rin po ito at isinama ko sa mga gamit at ibinaon ko po ito sa kanta. Imagine that. Things that are not seen by men. Pero kita ito ng ating Panginoon. Pwede itong mag-cause sa atin ng kapahamakan if we don't have the perspective of God in us. Bakit? Pwedeng nagtagumpay tayo, pero dahil sa ang perspektibo mo hindi naka-align sa Panginoon, ay okay lang naman. Wala naman makakaalam ng aking gagawin. Mind you, it can cause the delay and it can cause failure. Nakala natin sumusunod tayo sa ating Panginoon. May padalwa po yung pangyayari. Nung pong malusog nila yung pong iba pong mga lugar, meron pong mga tao na nag-anyong pulubi, na kunwaring pulubi, lumapit sa kanila, sabi galing sila sa sa malayong lugar. Ano po? At nung sabi nila, taga saan kayo? Taga doon po sa lugar na yun. Please make a covenant with us. Ang sabi doon na naging kasalanan nila, they did not consult the Lord. Akala nila okay na sa pananaw nila. Dahil nagtatagumpay naman sila, nakalimutan nila na bumalik sa ating Panginoon. Dahil kinakapos pa sila ng perspective, hindi po nila alam lahat. That's why we have to go back to the Word of God. Makipag-covenant sila. And then nalaman nila, supposedly, dapat ang mga tao ito'y papatayin nila at kalaban nila dahil they belong to the promised land na binigay ng Lord sa kanila. They are living in the promised land na binigay ng Lord sa kanila. Kaso lang wala na, nakipag-covenant na sila. Ano po? Ngayon, the highest honor is to serve God. Kaya po, meron isang awitin, there is no greater honor, no greater calling than to kneel and bow before His throne. Hindi ako masyado sanay kumanta. Okay? So, highest honor is to serve our Lord. Yan ang pinaka-highest honor. Bakit? Sapagkat dyan mo mabibigyan ng karangalan talaga ang ating Panginoon. Tahasan at sa kanyang harapan. Tahasan sa harap ng ibang tao at sa harapan ng Diyos. Ang paglingkuran talaga siya. We must have the perspective that is the perspective of our Lord, which result to powerful living, that is to manifest His image in the likeness and the likeness of our Lord Jesus Christ in our life. So kung gusto mong maglingkod sa ating Panginoon at patuloy, kinakailangan mo talaga yung tinatawag na perspective ng ating Panginoon. Pag ito po nag-open sa atin, kaya sabi po ni Apostol Pablo, I pray to God that He open up the understanding of your heart. That is the perspective of man unto the will of God. You will be unstoppable kapag ka po ito ay nabuksan. You will be unstoppable if you have the perspective of God. Dahil hindi mo makikita mga bagay na negatibo. Ang makikita mo ay ang bagay na pagsama ng Diyos sa buhay. You will have a powerful living na
Hindi mo pa ipinangangalandakan sa iba na sinasamahan ka ng Diyos, na ikaw ay born again Christian, na ikaw ay nakakilala sa Diyos, ay kay anak ng Diyos na buhay. Katulad din ni Abraham, ang nakita sa kanila, hindi pa sila nagsasalita, sinasamahan sila ng Diyos. A powerful living backed up by the Word of God. So kailangan po natin, alin, ang perspektibo ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin kayang pagtagumpayan ang mundong ito if we don't have the perspective of God coming from faith. And faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Balik lamang po tayo sa salita ng ating Panginoon at magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay. I believe God will work in you and God will work through you. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nawa po'y minatutunan tayo at nawa ay napagpala ng Panginoon ng ating pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga kung kami po'y titingin sa amin pong karunungan, ito po'y kapos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy na nagtuturo sa amin ng tamang pananaw ayon sa pananaw ng Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nagbibigay sa amin ng kapasidad upang maunawaan ang iyong kalooban. Hindi lamang, Panginoon, kung anong tama at mali. Hindi lamang, Panginoon, para magawa namin, O Diyos, ang alam namin tama. Kundi, Panginoon, ang puso namin, ang aming kaisipan ay mai-align sa iyo pong kalooban lamang. Dalangin ko, Panginoon, ibuhos mo ang iyo pong biyaya na masagana upang sa ganon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay huwag kapusin, lalo't higit, Panginoon, sa oras na kami po ay sinusubok at naaapektuhan ang aming pong mga emosyon. Establish us, O God, in your word upang sa ganon, Panginoon, hindi kami matinag ng anumang sitwasyon ng buhay. Hayaan mong ang pundasyon, ang iyong salita, ang aming Panginoong Kristo, ang patuloy na makita sa buhay namin, ang patuloy na lumago sa buhay namin, until such time, O God, that the image and likeness of our Lord Jesus Christ may be seen in us, O God. Thank you, Father. Pinagpapala ko ang bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, na ang aming buhay ay maging pagpapala sa iba. Magkaroon kami, Panginoon, ng powerful living, O God. For this year, O God, is a year of a supernatural release, O Lord. We have to cross over, O God. Pangunahan mo kami ng iyong covenant. Pangunahan mo kami ng iyong salita. Upang makita namin, O God, na garantisado ang sumusunod sa iyo ay pagpapalain mo at magkakamit ng iyong mga pangako. Thank you, Father. To you all the praises, O God, in Jesus' name. And Lord, pinagpipray ko po sa iyo si Pastor May, si Pastor Dong, O God, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Patuloy mo, Panginoon, palawigin ang kanilang karunungan na nagmumula sa iyo. Continue, O God, to increase the capacity of their grace, O God. At patuloy mo silang gamitin upang magpihit ng marami pang buhay, O God. Dalhin mo sila, Panginoon, sa maraming lugar, sa marami, Panginoong bansa, O God, yan ang iyong pangako sa kanila. At dalangin ko, O Diyos, na patuloy na maisulong, Panginoon, ang iyong layunin sa kanila pong mga buhay. Sa programang ito, Panginoon, ng DLS, maraming salamat. Pagpalain mo ito, Panginoon, kaisa ng lahat ng staff, lahat, Panginoon, ng mga tagapanguna, upang sa ganun marami pang puso at buhay ang maabot. Mapihit, Panginoon, sa iyo pong kalooban, makaunawa ng mga bagay na ginagawa mo at maging pagpapala sa iba. Lord, pinagpapala ko rin, O Diyos, ang Hub family, O God. Pagpalain mo sila, Panginoon. Dalangin ko na sa bawat direksyon na kanila pong pupuntahan, maging pagpapala ang kanila pong mga buhay, maging ang kanila pong mga ministry, O God. Kaisa, Panginoon, ang mga taong nakikinig dito, saan man kami, Panginoon, panig ng mundo, ang mga ministry, O God, ang aming pananampalataya, ang aming personal, ang aming pamilya, Panginoon. Sa iyo namin ito, Panginoon, inihahabili at aming hinihiling, O Diyos, i-align mo ito ayon po sa iyong kalooban. Thank you, Father. I bless each and every one of us, O God. To you all the praises, to you all the glory. In Jesus' mighty, mighty name I pray. Shall we all say, Amen and Amen. God bless, mga kaabangers.